Tahasang inamin ni Coach Team na problema ng kanyang grupo ang nararanasang pagod ni Japet Aguilar sa pagpasok ng Barangay Ginebra sa Game 7 kalaban ng SMB. Ibinunyag naman ni Coach Chot Reyes na may duda siya sa kakayahan ng kanyang team sa finals kalaban alinman sa SMB at Barangay Ginebra. At si Miss Erica D ng SBP, sinabi si Coach Team ang pumili kay Renza Bando at Save Lucero para makasama sa pool ng Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated sa napipintong paghaharap ng SMB at Barangay Ginebra sa Game 7 ng kasalukuyang ginaganap na PBA Philippine Cup. Hindi na itinago ni Coach Team ang pangamba sa sandaling magsimula ang bakbakan. Sa panayam ng media ay tinukoy niya ang problemang kinakaharap ni Japet Aguilar laban kay Junmar Fajardo. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Romel Ferres Jr. na Inquirer. May issue si Japet sa pagod buong serye at sinusubukan lang namin panatilihing mataas yung kanyang energy. Mahirap i-max yung minuto ni Junmar Sa tuwing nakikipagbanggaan siya dyan, parang gitgitan na talaga yan. At kung patuloy ka makikipaggitgitan, mapapagod ka talaga. Nasa amin at sa coaching staff ang responsibility na maihanda siya. Sinusubukan lang namin malampasan niya yung fatigue issue para mapanatili siyang fresh. So na-open na talaga ni Coach Team yung issue sa kanyang big man dahil dyan tingin natin mas sasamantalahin ng grupo ni Junmar Fajardo yung nagiging kahinaan or yung issue ni Japet Aguilar. In short, mas magiging agresibo sila ngayong Game 7 na magiging mahirap sa grupo ng Barangay Ginebra na itakas yung panalo. Pero wala talaga silang choice dun Sobrang pagod na rin ang Barangay Ginebra. Hindi lang si Japet lahat sila may issue dyan. Ilang beses na rin kasi silang nasa finals kalaban ng matikas na TNT tropang 5G ni Coach Chot Reyes. Tapos ngayong gabi, do or die pa yung laban nila versus SMB. Nung huling bakbakan kung saan kinana ni LA Tenorio ang winning basket. Nagtala si Junmar ng double-double 21 points, 16 rebounds sa loob po yan ng 40 minutes. Grabe 40 minutes. Actually hindi naman nakakagulat yung itinala niyang stats. Siya kasi yung main man ng SMB Pero may iniinda rin siyang injury ngayong semis, di ba? Kaya big deal talaga yung mga kinamada ni Junmar Fajardo. Sa kabilang side, si Japet sa huling laban nila noong Game 6, nagtala siya ng 16 points, 4 rebounds at isang block sa loob ng 32 minutes. Dahil dito tingin natin kakailanganin ulit ng Barangay Ginebra ang isang player na kayang gawin ang ginawa ni LA Tenorio noong Game 6. Nag-step up hanggang dulo ng bakbakan ang ipasok ni Coach Tim Cone, di ba? Yung mga player ng SMB, gigil na talaga sila dyan. Gusto na nilang kuhanin noong Game 6 pa lang yung upuan sa finals Hindi lang nila kinaya dahil kay LA. Pero ngayong Game 7, kung hindi kakayaning tapatan ni Coach Tim ang pananalasa ng mga bata ni Coach Leo Austria, medyo tagilid sila dito Kung nakatakdang paglabanan ng SMB at Barangay Ginebra ang natitirang slot sa finals ngayong Game 7, walang pag-aatubili naman sinagot ni Coach Chot Reyes ang tanong tungkol sa pagiging sapat ng puwersa ng TNT tropang 5G sa finals kalaban alinman sa SMB at Barangay Ginebra. Tanong, ano nga ba ang sagot ni Coach Chot tungkol sa nasabing issue? Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Homer Saison ng Spain. Magandang tanong yan sa kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ng team, halatang may duda tayo dyan. Ayun, duda siya mismo kung kakayanin ba nilang tapatan ng magiging birada ng alinman sa SMB at Barangay Ginebra sa finals. Ang tindi kasi ng dinaanan ng kanyang grupo dito sa Philippine Cup nawala yung ilan sa kanyang key players dahil sa injury. Sa kabutihang palad, nag-perform ng matindi si Calvin Optana na meron ding iniindang injury. Nag-perform din si Poy Eram, si BGR, and syempre, team effort naman yan. Kaya ngayong finals, kay SMB or Barangay Ginebra ang makakaharap nila dito, tingin natin, hindi na sila magugulat sa bakbakan. Bakit? Sanay na kasi sila sa kulang sa key players Mula umpisa ganun na sila, so hahawakan na lang nila yung bit-bit na momentum at pangarap. Yung momentum, nakuha nila versus rain or shine. Yung pangarap, yun yung Grand Slam. Kung titingnan natin yung mga ginawa nila, pwede natin sabihin na mataas ang spirit nila dito sa finals. Kahit kulang sila sa tao, tinapos nila yung assignment nila dito, di ba? Nakapasok sila sa finals. Ang laki nun mga ka-playoffs. Parang kung pagbabasehan ng lagay nila, ang dinaanan nilang pagsubok sa pagkawala ng ilang players, yung pangarap talaga nila nagbigay sa kanila ng drive na makarating dito sa finals. Ibig sabihin, mahirap silang kalaban ngayon mga ka-playoffs. Kay SMB or Gene Kings yan, sigurado tayo nalalaban sila ng todo dyan. Huling hirit na po nila to, di ba? Kaya ibibigay na nila ang lahat na makakaya nila dyan. Tapos, posible pang makabalik si RR Pugoy sa finals. So, madadagdagan ng puwersa nila, di ba? Bukod sa nakapagpahinga sila dahil sa nakatakdang Game 7 ng Barangay Ginebra at SMB. Kaya alin man ang pumasok sa finals, SMB or Gene Kings, magiging mainit na bakbakan na makikita natin dito mga ka-playoffs. Habang medyo may duda sa kakayahan ng kanyang team si Coach Chot Reyes sa finals, bunga ng kakulangan ng key players,
Ibinunyag naman ni SBP Executive Director Erica D na si Coach Tim Cone mismo ang pumili sa mga pangalan ng ilang players na idadagdag nila sa pool ng Gilas Pilipinas. Sa nasabing karagdagan ay kasama si Renzo Bando at Save Lucero. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Miss Erica D sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Tinanong ko si Coach Tim kung sure ba siya na yung 12 lang ilalagay mo. Paano kung may ma-injure? So he started giving names. Kaya lumabas yung mga pangalan nun. O goodness na to mga ka-playoffs ha. Diba? Tagal na nating hinihingi ito kay Coach Tim. Yung magdagdag siya ng tao sa pool. Eto na po yun. Tama kasi si Miss Erica D Paano kung may ma-injure talaga, di ba? Ang hirap pumili kapag wala kang dinagdag sa pool. Anyway, si Renzo Bando, nasa SGA po siya ngayon. Hindi pa sure kung kailan siya sasama sa practice ng Gilas Pilipinas. Si Save Lucero, sabi ni Miss Erica D, nasa US pa po siya at kasalukuyang pa nilang tinitingnan yung mga papeles kung may posibilidad ba talaga na maging local player siya at may hanay sa Gilas Pilipinas. Sa kaso naman ni RJ at Troy, walang problema doon. Andito na sila kagad. Suma total, hindi kumpleto ang players nung nag-start sila ng practice. Ayon kay Miss Erica D, umaasa si Coach Tim na by July 15, mas marami ng players ang makakasama nila sa practice. Pero siguro mga playoffs, balikan natin si Save Lucero at Renzo Bando. Pareho silang may kakayahan na makapag-ambag sa team ng Gilas Pilipinas. Kay Renz, subok na siya dito, di ba? Nakita na natin siya sa World Cup kung anong ginawa niya at posibleng maibigay pa niya sakaling mapili talaga siya dito. Sa kaso naman ni Save Lucero, isa siya sa mga steady players dito sa PBA. Isa rin siya sa sinasandala ng Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero. Medyo kinapos lang sila sa dulo pero maganda ang inilabas na performance ni Save Lucero So kung makasama sa Gilas, alin man sa kanilang dalawa, paniwala tayo na hindi mabibigo si Coach Tim. Ibibigay nilang kaya nilang ibigay para sa nalalapit na Asia Cup na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia. So guys, maraming salamat.